sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Muling nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang kanilang panawagan dyan sa The Hague? Andre, gaya pa rin ng dati, talagang nais nila at panawagan nila mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte papauwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi lamang demonstrasyon ang ginagawa ng grupong ito nasa likod ko ngayon. Ito yung nasa labas lamang ng ICC Detention Center, kundi meron din mga kantahan at kainan dito sa parke. At samantala, nakatakda na umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa pananatili rin dito sa The Hague, Netherlands. Bye, tatay! Bye, tatay! Ipinarinig ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiyawan ng mga taga-suportang araw-araw nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi nakaschedule bumisita kahapon ang Vice Presidente pero piniyagan siyang makausap ang ama sa telepono na tumagal ng mahigit kalahating oras. Nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas. Sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best. And everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. Nababahala raw ang pamilya Duterte at mga doktor nito sa Pilipinas dahil hindi umano pinayagang ipasok ang mga gamot ng dating Pangulo sa loob ng detention center. Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating Pangulo. Of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. Unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very very conservative sila sa gamot. Ayon kay VP Sara, pabalik na siya ng Pilipinas matapos may sumite ang kinakailangan dokumento para sa mga tatayong abogado ng kanyang ama. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigastos nila. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa senadora. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Pinag-aaralan din ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan chairman ng dating Pangulo para tumulong mangampanya. Pagkaalis siya sa ICC, saka naman dumating ang mag-inang sina Hanilet Avancenia at Veronica Kitty Duterte. Andre, sinabi rin ni VP Sara Duterte na nakatakda sila magsalitang magkakapatid sa pagbabantay at pananatili nga rito sa The Hague. So kung sakaling uuwi, si VP Sara may iwan dito si Kitty at mag-overlap yung pagbisita naman ni Congressman Paulo dito sa lugar. Saka susunod naman si Mayor Baste if ever. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga overseas Filipinos, hindi lamang galing dito sa The Netherlands, kundi sa iba't ibang panig ng Europa, lalo't weekend. Kaya inaasahan na mas marami-rami talaga mga Pinoy at taga-suporta ni dating Pangulong Duterte dito sa labas. Bantay sarado naman sila ng mga Dutch police at may nakalagay na rin ng mga barikada para nga hindi makasagabal sa mga nagbibisikleta, mga pedestrian at mga motorista dito sa lugar. Inaasahan din na bibisita dito ang ilang mga kaanak ng dating Pangulong Duterte para magbigay ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta. Andre.
Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat live mula sa The Hague, Netherlands, Mon Gualvez. Ito daw si VP Sara ay naniniwala, mga bossing, na ito daw tawag din eh. Ito daw Senate inquiry ni Amy Marcos ay wala nang maitutulong sa kaso ng tatay niya. Ito, pakinggan natin itong balitang ito. Ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang kanilang panawagan dyan sa The Hague? Andre, gaya pa rin ng dati, talagang nais nila at panawagan nila mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte papauwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi lamang demonstrasyon ang ginagawa ng grupong ito nasa likod ko ngayon, kasi nasa labas lamang ng ICC Detention Center, kundi meron din mga kantahan at kainan dito sa parke. At samantala, nakatakda na umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa pananatili rin dito sa The Hague, Netherlands. Ay, tatay! Ipinarinig ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiyawan ng mga taga-suportang araw-araw nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi nakaschedule bumisita kahapon ang Vice Presidente, pero piniyagan siyang makausap ang ama sa telepono na tumagal ng mahigit kalahating oras. Nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas. Sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best, and everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. Nababahala raw Totoo yan. Whatever I did for my country. So, these so-called killings of drug personalities, these criminals, this is really a part of a job ng isang presidente. Kaya nga pinagtatawanan tayo talaga sa buong mundo. How can adhering to your mandate is a crime against humanity? Paanong nangyari na ang pagtupad mo sa iyong tungkulin na pangalagaan ang iyong citizens from this criminal and in the process killing them, naging crime against humanity? And when pa naging crime against humanity, yung 30,000 or mali, yung 43 na namatay in 9 years. Nasaan yung 30,000 na pinagmamalaki nila? Tapos ngayon, pupunta sila sa NBI, magsasalita sila sa NBI na ipapakulong yung mga bumubuli daw di umano doon sa kanilang mga testigo. Ano lang ba naman ang sinasabi ng mga tao sa mga testigo nila? Totoo ba talaga kayong biktima? O yung mga anak ninyo, asawa ninyo, mas maraming nabiktima? Kasi again, merong mga nabibiktima itong mga adik na ito. Kung ikaw ay pusher, ilang buhay na ang nasira mo? Isang buhay ka lang, pero ilang buhay na yung sinira noong pagtitinda mo ng drugs, at ilang taon ka na sa profesyon na pagtitinda ng droga. Gano'n ang karaming pamilya ang sinira mo. Tapos ngayon, magrereklamo kayo na yung kredibilidad ng mga testigo ninyo ay kine-question ng mga netizen, magdedemanda kayo. Aba, ano na yan? Paglabag na rin yan sa karapatan ng bawat Pilipino to scrutinize yung mga balitang nakikita nila. Kasi sabi nga natin, i-challenge ninyo lahat ng mga balitang nakikita ninyo. I-challenge ninyo. And then, makikita ninyo, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Abay, kung bawal na silang i-challenge, bawal na silang tanungin, bawal na silang i-content, anong klaseng demokrasya meron tayo sa Pilipinas? Laraw ang pamilya Duterte at mga doktor nito sa Pilipinas dahil hindi umano pinayagang ipasok ang mga gamot ng dating Pangulo sa loob ng detention center.
Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating Pangulo. Of course, worried tayo, 'di ba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. Unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very sila, very conservative sila sa gamot. Ayon kay VP Sara, pabalik na siya ng Pilipinas matapos may sumite ang kinakailangan dokumento para sa mga tatayong abogado ng kanyang ama. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigastos nila. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support. Yes, kasi sobrang gastos niyan nitong kaso na to nasa ibang bansa pa. Kaya nga yabang-yabang nito ni Torre na pwede rin man siyang bisitahin sa Dahig. Tarantado talaga eh. Akala niya ganun-ganun lang bumisita sa Dahig. Kita mo nga yung mga anak, hindi masyado nakakabisita oh. Sobrang hirap. Kaya nga putangin natin si Torre, loko-loko kasi talaga to eh. So sana binigyan mo ng due process yan, edi sana hindi ka nakapangabala ng sobra-sobra. Pero lintik to, magastos ito. And dito mo malalaman, corrupt ba talaga tong pamilya na to? Na-imagine magbibenta pa sila ng mga gamit kung kinakailangan para lang may pang-sustain sila dito. Hindi ba? So, talagang if you tie corruption and drugs with the Dutertes, maling-mali ka talaga eh. Kasi pwede mong ibintang sa kanila lahat ng krimen na maisip mo, wag lang ang corruption at ang droga. Kasi nga, yun yung ayaw na ayaw nila at wala silang manifestations. Wala kang makikita sa kanilang luho. Maaaring si Kitty, nakikitaan natin ng luho because yun ang trend ngayon ng mga kabataan. Ang trend ng mga kabataan ngayon, lalong-lalo na ikaw influencer ka. Influencer kasi yan eh. Malaki ang kinikita niya sa social media. So, kailangan mo talang magpakita ng elegance. Yun nga mga dating kumakain lang ng etchas ng pusa ang yayaman na ngayon lalo pa kaya ito Duterte. Afford ni Kitty yung mga karangyaan niya and deserve naman niya siguro yan dahil pinagpaguran din niya yan. But if you're gonna look at Inday Sara, Pulong and itong si Basti Duterte, they're very simple. You will not see any luxury on them. Siguro mangilang-ngilang mga damit, but if you're gonna see some 20-50 million watches na suot nila that they're flaunting, jewelries. Ito nga si Inday Sara sapatos niyan, Skechers lang. Ang sapatos ni Kimbo, Fendi, o kung ano-ano pang mga branded. Di ba? So, dyan mo talaga makikita na corruption really is not innate sa DNA ng mga Duterte. Support sa aming kailangan gawin dito. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa senadora. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Pinag-aaralan din ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan chairman ng dating Pangulo para tumulong mangampanya. Pagkaalis siya sa ICC, saka naman dumating ang mag-inang sinahanil at Yun ang pinaka-importante sa lahat. Alam mo, it's gonna be a sure win for PDP if VP Sara goes with them sa mga sorties. It has to be, VP Sara has to be there with them in order for us to seal the landslide win itong 10 mga kandidato natin sa PDP. The Filipinos like them already, the Filipinos want them already, pero it will be a nail in the coffin sa mga alyansa itong pagsama ni VP Sara sa pangangampanya sa mga PDP. Talagang it's gonna be parang nail in the coffin ng mga alyansa yung pagsama niya. Kaya sana ay sumama siya and sana ay mas matulungan pa niyang makonvince yung mga tao to really vote for our 10 candidates.
Let Avancenia at Veronica Kitty Duterte. Andre, sinabi rin ni VP Sara Duterte na Ayan, so ayan mga bossing, wala na daw may itutulong yung Senate inquiry. Katulad ng sinasabi natin, yung Senate inquiry naman na yan is ano lang talaga, ginagamit na lang. Although, salamat pa rin kay Amy Marcos, marami pa rin tayong natututunan at marami pa rin mga revelations, mas lalong naiintindihan ng taong bayan na itong si Bongbong, 10 ng kanyang mga kasapakat na nasa gobyerno ngayon ay puros mga mambubudol. Therefore, itong mga kandidato niya sa alyansa are the same feathers. Ika nga, the birds with the same feather flock together. Pare-parehas ang karakas na itong mga ito. Kaya wag nating iboboto kahit sino sa mga ito. Now, yung kanina naman na sinabi natin na yung Hungary, yung pagkalas ng Hungary sa ICC, it's gonna be a big issue talaga because Hungary is a big country and malaking contributor din ito ng pondo ng ICC. So kung umalis walang suporta sa China, walang suporta sa Russia, walang suporta sa Amerika at iba pang mga bansang malalaki, itong ICC, sooner or later, masisira at mawawala na ito. Kasi sabi ko nga, hindi naman sila popondohan netong mga komunista na nagbibigay ng mga kaso sa kanila. Ang magpopondo sa kanila, yung mga bansang kasapi nila. But since etong mga bansa na ito ay umaalis na sa kanila, wala na. Ibig sabihin, ano na sila? Paunti na ng paunti yung kapasidad nila dahil perang pinag-uusapan dyan, fundings, paubos na ng paubos ang pondo niyan, masisira na yan. So hindi na yan pwedeng gamitin in the future. Pero ito nga yung sinasabi ko na masisira ang image ng Pilipinas at sirang-sira ang image ng Pilipinas sa buong mundo dahil sa ginawa netong si Bongbong Marcos na pagkakanuno sa sarili niyang citizen. Look at what Hungary did sa pagbisita ni Netanyahu. Matapos ang Burundi at Pilipinas, may isa pang bansa sa Europa na nagdesisyon na ayaw na nilang maging miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political leader ng bansa, masyado na raw napopolitika ang ICC. Ang iba pang detalye ng balita mula kay Sara Santos. Sa isang press conference kasama si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Huwebes, inanunsyo ni Hungarian Prime Minister Viktor Orban na kumalas na ang Hungary sa International Criminal Court o ICC. At ang dahilan, masyado na raw itong nagiging politikal. A Nemzetközi Büntetőbíróságról kell beszélnem. Magyarország úgy döntött, a magyar kormány úgy döntött, hogy kilépünk onnan. Meggyőződésünké vált, hogy ez egy politikai bírósággá alakult. Tehát az elmúlt években ez most már nem egy párt. Alam nyo, ganyan kagaling si PRD. For the past decade, si PRD yung isa sa mga pinakamaingay na umalis sa ICC and the rest followed. The rest, tingnan mo, anong ginawa ng ICC sa Pilipinas? They corrupted the Philippines. In what sense? Pinuyo nila itong administrasyon indirectly na if you want to eliminate itong mga Duterte, which is your political rival, ICC is the key. So they weaponized yung ICC para gamitin sa mga Duterte. Kaya itong mga si Duterte, naramdaman niya na ito noon, na itong ICC na to is just is a legitimate political harasser. Umalis siya. So ang daming nagulat doon sa pag-alis niya. And eto na, sumusunod na ngayon yung ibang mga bansa sa pag-alis ni PRD. So ang impact nitong paghuli talaga kay PRD, nitong ICC at ng politika sa Pilipinas is worldwide. Nakita ng ibang mga bansa na delikado pala talaga tong ICC. Delikado tong ICC kasi pwedeng tayo nito. Pwedeng ipagkanuno tayo nito, hindi ba? Kalaban natin sa politika dahil dito sa ICC. Therefore, umalis tayo sa ICC before pang magamit or makorrupt ng ICC itong mga bansa natin at itong mga kalaban natin sa politika ay gamitin
itong ICC para tayo naman yung sumunod na ipatapon doon. So, malaki talaga yung impact na ginawa na ito ni Bongbong. Malaking kabalbalan talaga at malaking kasiraan talaga ito sa mga Pilipino. Lalong-lalo na sa kanya. Sa bagay, wala ka ng sisirain sa isang taong sira na. So nakikita natin na itong nangyari kay PRD, these world leaders na may mga kalaban ding politiko doesn't want na mangyari sa kanila yan. Kaya, as early as now, alis na tayo dito. Baka nga pati ang Interpol, umalis na rin sila dyan eh. Dahil baka katulad ng Pilipinas, wala nga tayong partnership with ICC, may partnership naman with Interpol. So sa Interpol tayo nag-adhere, pero sa ICC pa rin naman ang nakinabang, which is part ng pambubudol nila. So ang laki talaga ng impact ni Pangulong Duterte at nagsusunuran na rin yung ibang malalaking mga bansa sa desisyon na umalis na talaga sa ICC. So sooner or later, mamamatay itong ICC na ito. Sooner or later, si Pangulong Duterte may babalik talaga dito sa atin sa Pilipinas. Kita nyo, gano'n tayo ka-backwards? Ganito tayo ka-backwards, mga bossing. Ganito tayo ka-backwards. Etong mga kumag na mga makakaliwa, backwards ang mga yan eh. Tingnan mo, gustong-gusto nilang bumalik tayo sa ICC habang yung mga malalaking bansa nagda-divest na sa ICC. Ayaw na, umaalis na. O, dahil nga, according to them, politika lang to. So, ba't nandiyan dyan ngayon si Pangulong Duterte? It's because also of politics. Mas lalong naging klaro sa ibang bansa na itong ICC ay moro-moro lang at politika lang dahil nga kay PRD. Mantakin mo dating presidente, magaling na presidente, pinaganda ang reputasyon ng Pilipinas, ipinakulong ng kalabang politiko. O di ibig sabihin, politika lang. At rumaride itong ICC sa isyong politikal ng mga bansa na yan. Sirang-sira talaga ang ICC. So bakit tuwan-tuwa pa rin tayo dito sa ICC? Yung ibang mga bansang malalaki ayaw na nila sa ICC, tapos tayo gustong-gusto pa natin. It's because we are being governed by people full of politics. Itong mga putang inang mga CPP, NPA, NDF, mga rebelde, mga buwaka ng inanto, yan ang nagpapatakbo sa bayang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng kapangyarihan ng ICC over us. Again, we are a sovereign country. We have rules. We have the Constitution. We have laws. And ang law natin is dominant. Mas malakas kaysa sa Rome Statute na yan o kahit ano pang mga konstitusyon sa buong mundo. Pinakamalakas yung atin kung gagamitin dito sa bayan natin. So dapat hindi talaga tayo nagpapasailalim sa kahit na si inong foreign entity. Also, one of the reasons why we are fighting for the South China Sea, dapat ganun din katindi ang resistance natin kapag meron ng mga ibang lahi na gustong pumasok sa atin at makialam sa estadong politikal natin dito sa bayang Pilipinas. Klaro, yung presidente ng Hungary na yan, magkakaroon niya ng kaso sa ICC. Magkakaroon niya ng warrant of arrest. Tingnan ninyo. Oh, and again, that will be a complete downfall para sa kanila kapag ginawa nila yan. Because patutunayan lang nila na talagang ball politics tong bullshit na ICC na to. And if itutuloy nila yung kaso kay Pangulong Duterte, even if meron ng paglabag doon sa articles ng Rome Statute, ibig sabihin talagang political lang tong mga to. And sooner or later, lahat na ng mga bansa involving or na-involved dito or member nito, aalis na sa kanila. Ayan, isa-isa na po nagkakalasan ang mga bansa sa ICC. It's just a testament and a manifestation that this ICC, wala talagang ganap sa buhay natin, lalong-lalo na, wala talagang, wala talagang kwentang korte yan. So, kung ano man ang mga kasong kinakaharap ni Pangulong Duterte sa ICC, sigurado tayo na that's all politics and ma-weather natin yan. Nasisiguraduhin natin na itong ICC will come to their senses na ipapakita nila sa buong mundo at patutunayan nila in order for them to keep their fundings, in order for them to keep their power, patutunayan nila that they are not political.
And since what happened to Pangulong Duterte is political, madidismiss ang kaso ni Pangulong Duterte na yan earlier than expected, mapapabalik siya sa Pilipinas at sampal yan sa pagmumukha ng lahat ng mga nagkatsabahan para traidorin ang bayang Pilipinas. And the day of reckoning will come at lahat nitong mga tao na to, which we all have a list, sisingilin natin. Sisingilin natin ang lahat ng ito. At itong isang pinakamadilim na yugto na ito sa ating bayan na mailalathala sa mga history books, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, nandiyan ang mga muka ng mga hinayupak na yan. Maaring sa ngayon, kumikita kayo, maaring sa ngayon, masaya kayo, maaring sa ngayon, you are benefiting from it. Power is not forever. Mawawala din kayo dyan, and by then, pag siningil na kayo, unang-una ng taong bayan, and kung makalusot man kayo at langit na ang sumingil sa inyo, sigurado ako na kahit magsisi kayo, huli na ang lahat. So ipagpatuloy lang natin ang laban, ipakita natin sa buong mundo how much we resist to be part of this scam. Hindi po tayo part nitong blunder na ito, hindi po tayo part nitong corruption na ito. Let us resist. Let us use all our powers to tell this government how disgusted we are, to tell this government na enough is enough, at yung totoong never again starts now. Ngayong eleksyon, simulan natin yung totoong never again to Marcoses and his cohorts and his alyansa. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Snappy salute sa inyong lahat. Kita-kita tayo ulit hanggang sa susunod na vlog.